Paulit-ulit ka na bang nagnegosyo? Yung bang kikita, tas hindi, kikita, tapos hindi. Matagal ko rin pinagdaanan yan, yung sitwasyon na yan. Nahinto lang nung na-realize ko itong ibabahagi ko sa inyo sa vlog na to. Matagal din ako nagpaikot-ikot dyan sa cycle ng negosyo na hindi mo malaman kung bakit laging nauubos yung kita mo. Kita ka ng quarter na to, tas malulugi ka sa susunod na quarter. Kinagalingan naman natin. Inabot ako ng mahabang panahon bago ko na-realize na ang pagkakamali ko pala talaga sa bagay na yan, na paulit-ulit na pagkita at pagkalugi, naka-ingrain pala sa aking balak sa buhay. At sa aking dahilan kung bakit in the first place, nagnegosyo ko. Papaintindi ko sa iyo ngayon, kasosyo, na kapag meron ka ring ganitong pag-uutak, nagbabanggaan yan kasi sa dapat nating gawin na tama sa ating negosyo para tuloy-tuloy itong kumita. Kaya tapusin mo tong video na to, kasosyo. At baka ito na lang yung nagkukulang sa iyong kaalaman para tuloy-tuloy nang bumulusok yung negosyo mo. Kung ngayon nga lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Arvin Urrubia, si kasosyong Arvin Urrubia, isang negosyanteng walang bahay, kaya nandito ako sa labas. Ibig sabihin sawa na ako sa loob ng opisina mag-vlog o sa loob ng home office, kaya labas naman tayo ngayon para maiba. O tara, simulan na natin to bago pa ako paalisin dito. Ito muna kwento. Nagkikwento muna ako sa inyo. Isang lugar sa Maynila, dun sa sinasakyan ko ng jeep. Ang pangalan nun Bonifacio Shrine. Tama nga ba? Yun nga ba tawag dun? Basta dun sa Maynila, dun sa malapit sa City Hall, meron dong napakalaking statue ni Bonifacio. Diyan mismo sa lugar na yan, diyan ako sumasakay ng jeep. Araw-araw, nung ako'y kolehiyo pa. Sa TUP Manila kasi ako nag-aral, mga kasosyo. Technological University of the Philippines. So tuwing uwi ako, syempre panubaliches ang aking biyahe, halos araw-araw diyan ako sumasakay ng jeep. May isang gabi na hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin diyan mismo sa Bonifacio Shrine na yan. Nung ako'y college pa, ang kurso ko ay engineering. At sa kurso na yan, lagi kayo may mga project na mga pagkakagastusan. Siyempre hindi naman tayo kayamanan, kaya laging sakto yung pera natin. May isang gabi na galing kami sa paggawa ng aming prototype o project at ubos-ubos yung pera ko personal nung araw na yun. Ubos yung aking baon dahil di naman malaki baon natin. Alanganin na yung oras ng gabi na yun. Tanda ko, gutom na gutom din ako noon at pauwi na nga ako. Nung naghihintay na ako ng jeep dyan sa Bonifacio Shrine na yan, pag-check ko sa pera ko, kulang na yung pamasahe ko. Kulang ng 5 piso. Dahil inabot na ako ng 10 oras ng gabi, nagmamahal na kasi yung pamasahe pauwi sa amin. Kasi imbis na magbus ako doon sa Dimasalang, wala nang bus. So tamang Apex na ako noon. So mas malaki na yung bayad doon. Hindi ko na-anticipate yun na aabuti na ako ng alanganing oras. Pinusta ko na yung karamihan ng pera ko, syempre, dun sa project na ginagawa namin para matapos. Kaya nagkulang ako ng 5 piso. 5 piso lang naman. Pero kulang pa rin yun. Kaya nung binibilang ko yung pera ko dun sa Bonifacio Shrine na yan ng 10 oras ng gabi, mangiyak-ngiyak ako sa dismaya. Paano nga naman ako uwi? Kulang ako ng 5 piso. At 5 piso na lang, kinulang pa. Hindi pa ako naghahapunan noon, alam ko, gusto ko nang umuwi para makakain ng ulam namin sa bahay. Pero kulang nga ako ng 5 piso. At nung gabi na yon, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko lahat para hindi ako mamroblema sa pera. Kasi nakaka-bad trip. Hindi masarap sa pakiramdam yung may problema ka sa pera. Kulang ka man ng malaki o ng madami. Basta hindi ko yun gusto. Kaya habang nasa kolehiyo pa lang ako, naghahanap na ako ng mga pamamaraan. Paano yayaman? Paano aasenso? Paano hindi magiging laging kapos sa pera? At dalawa ang napagpilian ko. Isa ang pagnenegosyo at ang pag-aartista. Siyempre sa pag-aartista, medyo alanganin tayo dyan. Hindi naman tayo tulad ng hulma ni Patrick Garcia. Luman-luma no? Patrick Garcia. So dinisregard ko na yung option na pagyaman sa pag-aartista. Dito na lang tayo sa pagnenegosyo. Ang pangunahing pakay ko sa pagnenegosyo, walang iba kung hindi, ayoko lang mamroblema sa pera. Gusto ko lang mag-create. Gusto ko lang mag-imbento ng mga bagay-bagay. Gusto ko lang lumikha. Yun ang pangunahing kong gusto. Kaya sineryoso ko ang pagnenegosyo. Kaya pagka-college ko, actually hindi pa ako tapos graduate ng college nung sa TUP Manila ako nagnegosyo na ako. Kaya nag-drop ako ng college kasi may negosyo na ako maandar. Nakaisang negosyo ako, kumita, CCTV company yun, pero nalugi. Nag-try ulit ako ng pangalawang negosyo, software development company. Kumita ulit, pero nalugi. Nag-try ulit ako ng panibagong negosyo na tinutukan ko na yung mga inventions ko. Pero sa kasamaang palad, walang nag-invest sa akin. Kasi high capital yung ikatatlong negosyo ko So pumapatak, 3 negosyo, in a span of 10 years, kumita,
lugi. Kumita, lugi. Kumita, lugi. Laging ganun. At yun ang malaking problema sa tunay kong gusto. Sa gusto kong hindi mamroblema sa pera. Pero sa pagnenegosyo, lagi ako may problema sa pera. Noong hindi nagtagumpay yung ikatlong negosyo ko, mga kasosyo, doon pa lang ako nagsimula na mag-aral tungkol sa pagnenegosyo. Doon pa lang ako nagsimulang magka-interest magbasa ng mga libro tungkol sa mga negosyante. Doon pa lang ako nagkaroon ng interest na hanapin ang tunay na sagot sa mga pagkakamali ko. At sa kakasaliksik ko nga ng mga tamang sagot sa mga mali ko, meron akong isang nabasang libro na tungkol kay Idol Elon Musk na hindi ako makapaniwala na ganong klaseng negosyante pala siya. Kung kilala nyo si Elon Musk, siya yung founder and CEO ng Tesla, saka founder and CEO ng SpaceX, at sikat na sikat siya ngayon. Top 1 pinakamayaman siya. Hindi pa siya pinakamayaman. Gustong-gusto ko siyang inspirasyon. Kasi high-tech yung mga product and companies niya. Mga revolutionary at saka pang-change the world talaga. Hindi ako makapaniwala na yung isang librong nabasa ko, somehow, biography yon ni Elon Musk. Kuwinento doon ng detalyadong-detalyado kung paano nagsimula si Elon Musk at kung paano siya nagnenegosyo. Yung day by day niyang ginagawa. At dito ko hindi makapaniwala. Nung binabasa ko yung libro na yon, kinikwento doon kung gaano kahigpit sa pera si Elon Musk. Kung gaano siya ka-frugal, kung gaano siya kabarat, kung gaano siya katipid sa kada 5 ng pera ng negosyo nila. Merong isang kwento doon si Elon Musk na yung isang engineer niya nagpapabili ng trolley. Yung trolley, platform siya na may gulong at doon sinasaka yung maliliit na spaceship. Ngayon, kailangan ng mga engineer yung trolley para mapadali yung paglipat nila nung prototype na spaceship papunta doon sa isang hangar o isang warehouse. Ililipat lang yung isang prototype na spaceship mula dito papunta doon. So para mapadali yun, kailangan nila nung platform na may gulong. So nagpapabili sila kay Elon Musk. Kuwento nung engineer na yon na kung gaano katipid si Elon Musk. Paulit-ulit siya nagpapabili nun kay Elon Musk pero hindi binibili ni Elon Musk. Na kung ako, yung nasa sitwasyon na yon, bibiling ko yun. Para sa production yun para sa mga engineers ko yun Bakit naman hindi ko bibilin yun? Kailangan yun. Pero dito ako hindi makapaniwala. Si Elon Musk, hindi binibili yung platform na yun na makakatulong sa pagpapabilis ng production nila. Hindi ko maarok kung bakit hindi bibili ni Elon Musk yun. Pero yun yung kinikwento ng engineer niya. At paulit-ulit niyang sinabi na napakakuripot ni Elon Musk sa negosyo. Na kada 5 na cost ng mga materyales nila sa paggawa ng spaceship, bantay sarado ni Elon Musk. At walang maski isang tornilyong binibili nang walang approval ni Elon Musk. Doon ako gulat na ang buong akala ko si Elon Musk walang ka-interest sa pera. Ang interest niya lang ay makalikha ng mga invention nila. Mapakotse man o sa spaceship. Hindi mo kita superficially na si Elon Musk pala ay napakahigpit sa pera. Meron pang kwento yung mga engineer niya na kung nagawa nila yung isang produkto o isang prototype na ang total cost nun ay sabihin na natin $1 million, i-slash daw ni Elon Musk yun. Ide-demand niya na buuin niyo yung same product na yan ng 50% cost lamang. So gawa na yung prototype, gagawin nila ulit, pero sa second time, dapat ang budget nila ay kalahati lang. Hindi talaga ako makapaniwala. Isang creative na tao, isang inventor na tao, isang visionaryong tao, ang higpit sa pera, hindi ako makapaniwala. At nung nabasa ko yun na yung moment mga kasosyo, na nawawalang elemento sa akin. Ang maging frugal, ang maging matipid, at ang maging tutok sa kada piso ng pera ng negosyo. Kung si Elon Musk napakahigpit sa pera, kailangan ko rin palang maging mahigpit sa pera. Kaya mula nung araw na yon mga kasosyo, nagsimula na akong mag-implement ng accounting system na maayos. Pinag-aralan ko na yung accounting talaga at inimplementa yan. Pero sablay-sablay pa rin yung accounting system na yan. Nag-implementa rin ako ng mga budget. Diba? Kailangan may budget ka sa ganito sa negosyo, may budget ka sa ganito, budget. Ginawa ko rin yan. Pero sablay pa rin yan mga kasosyo. Alam nyo kung ano yung ginawa kong dulong solusyon para maitama yung mga negosyong paulit-ulit na lugi, kita, ay eto mga kasosyo. Naging showy ako, hindi sa karangyaan, naging showy ako sa pagiging frugal ko.
Ang pinaling solusyon ko para maitama yung paulit-ulit na cycle ng kita-lugi, pinakita ko sa lahat at pinaramdam ko sa lahat na ako mismo ay mahigpit sa pera. Na ako mismo ay mahalaga sa akin kada piso. Na ako mismo ay bantay sarado ko kada piraso. Not until na ginawa ko yung bagay na yon. Kahit gumamit ka ng accounting system, budgeting, it doesn't matter mga kasosyo. Kung hindi alam ng mga tao sa paligid mo, mga empleyado mo, mga staff mo, mga supplier mo, mga customer mo, na mahigpit ka sa pera, kahit anong system ang ipagamit mo sa kanila, kahit anong pabudget mo sa kanila, hindi yun gagana. Kasi yung mga system na yun ay nakabase pa rin dun sa gumagamit nun. At kung yung gumagamit nun ay alam na ikaw na may-ari, ay hindi ka masinop sa pera, magiging loosely lang din sila dun. Magiging maluwag lang din sila dun. So wala rin kwenta. Mahigpit ka nga, yung mga kasamaan mo naman, yung mga staff mo, maluwag din. So wala rin kwenta. Kailangan mong ipaalam sa kanila na mahigpit ka sa pera, na bantay sarado talaga ang bawat isa. Yung sobrang higpit mo sa pera, nakaka-bad trip ka na. Ganun. Kung hindi ka ganyan mga kasosyo, yung sobrang higpit mo sa pera na nakaka-bad trip ka na, yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin kumikita ang negosyo mo. O paulit-ulit na galing sa kita biglang mauubos. Dahil ikaw mismo hindi mahigpit sa pera. Nung inimplementa ko yan sa aking buhay mga kasosyo, yung show off ko talaga na mahigpit ako sa pera. Pinilit ko talaga kahit hindi. Kahit hindi talaga ako ganun. Doon lang gumana na tuloy-tuloy nang kumikita yung mga negosyo. Dahil eto ang na-realize ko mga kasosyo. Yung gusto kong mangyari sa buhay ko na hindi ako mamroblema sa pera ay siyang eksaktong rason kung bakit patuloy pa rin ako namomroblema sa pera. Unawain nyo maigi to mga kasosyo. Kaya ako nagnenegosyo kasi ayoko mamroblema sa pera. So ganito ang nangyayari. Pag ako nagnegosyo noon, nung una kong 10 taon sa pagnenegosyo, gagawin ko lahat para kumita yon. Tututukan ko lahat. Di kumikita na. The moment na nagkapera na at positibo na, maganda na ang takbo, ito ang gagawin ko. Ang gagawin ko, ide-delegate ko yung pagpapaikot ng pera, yung pagtutok sa pera sa ibang tao. Bakit ko ide-delegate sa iba? Kasi nga ako mismo ayokong mamroblema sa pera. So pag kumita na ang negosyo, ang kagaguwang ginagawa ko, bibitawan ko yung pagtutok sa pera at ibibigay ko sa iba. At yun exactly ang gusto kong mangyari na hindi ako mamroblema sa pera. At yun din exactly, yun din mismo ang siyang dahilan kung bakit malulugi na ulit yung negosyo. Kasi binitawan ko na yung tutok ko sa pera. Kasi nga ayoko mamroblema sa pera. Pero dahil binitawan ko siya, dinelegate ko siya para hindi ko naintindihin, babalik na naman sa problemang may pera. Kasi nga ayoko mamroblema sa pera, kaya nilalayo ko yung pera sa akin. Nung na-realize ko yan mga kasosyo, hindi ko na binitawan ang pagtutok sa pera. Kumikita man o hindi. Kaya gusto kong bitawan yung pera nun kasi para bang pag may pera, tas hinikpitan mo pa, feeling ko, sasabihin ng iba, masyado ka namang mukhang pera. Kaya ang gagawin ko, hindi ko natututukan yung pera may pera naman bahala na kayo dyan. Doon ako maling-mali. Doon sa iniisip kong sasabihin ng ibang tao na mukha kong pera. Kasi tutok na tutok ako doon. Na kapag naman nagka-problema sa pera, ako rin naman ang mamomroblema. Hindi naman yung iba na dinelegatean mo ng pera. At yan ang gusto kong ibagi sa inyo mga kasosyo sa vlog na to. Na bilang may-ari, responsibilidad mo na tutukan ng pera. May pera man o wala. Tututukan mo yan ng tutok na tutok, lalo na kung may pera. Pag walang pera, syempre tututukan mo yan. Pero pag may pera, mas dodoblin mo ang pagtutok. Huwag mo akong gayahin na ginawa ko ng unang 10 taon ko sa pagdinegosyo. Na pag walang pera, malupit ako dyan. Kaya kong magkapera yung negosyo na yan. Pero pag nagkapera na, dito na ako sumasablay. Binibitawan ko na yung pera, yung ikot ng pera. Hindi na ako naghihigpit, ang bait ko na sa paikot ng pera, bahala kayo dyan, sige bili dito, sige. Maling-mali mga kasosyo. Hindi ka magtatagumpay sa negosyo hanggat hindi alam ng lahat sa paligid mo na hinahanap mo kada piso. Kasi sa the moment na ma-realize nila na hinahanap mo kada piso, pues mag-iingat din sila sa kada pisong iikot sa kanilang mga kamay. Dahil kung hindi nila alam na mahigpit ka, bakit sila maghihigpit? Dahil sa tiwalang binigay mo sa kanila, kagaguhan yun. Sa una lang maghihigpit-higpitan yun. Pero dahil nakikita ka nilang maluwag, bakit sila nga naman maghihigpit? Ikaw nga na may-ari, maluwag. Kaya ang tunay na mali, tayong mga may-ari na maluwag sa pera. Na minsan, mahigpit, pag may pera na, maluwag na. Pag naubos na yung pera, higpit ulit. Tapos pag nagkapera ulit, luluwag ka na ulit sa pera. Walang mangyari. Yan ang cause ng pagkita pagkalugi. Walang katapusan. Kasi bumibitaw ka bilang may-ari.
Naalala ko yung kwento na yan mga kasosyo, yung sumasakay ako ng jeep dyan sa Bonifacio Shrine. Kasi last month, nagbakasyon kami ng buong pamilya ko sa Dubai. Madami kami at matagal kami doon, mag-iisang buwan. Nung pag-uwi namin, so pagkagaling namin ng airport, di pa uwi na kami pa Novaliches, diyan kami dumaan sa may City Hall. At pagdaan namin dyan, nasa harapan ako ng sasakyan eh. Pagtingin ko dun sa Bonifacio Shrine, nakita ko yung sarili ko way back 20 years ago, nung ako'y kolehiyo pa. Nakita ko yung sarili ko dun sa Bonifacio Shrine na nag-aabang ng jeep. Nakita ko yung dating RB na nakatayo dun na namomroblema ng pamasahe niya pa uwi. Kulang ng 5 piso. At sobra ako nagpapasalamat sa Diyos kasi after magte 20 years ko ng pagninegosyo, marami mang pinagdaan ng pagkakamali. Sobrang blessed na blessed ng buhay ko kasi nagawa naming buong pamilya na mamasyal ng matagal sa ibang bansa. Sobrang blessed na blessed ko sa buhay ko pag ninegosyo. At gusto ko ring ma-experience nyo yun mga kasosyo. Yung masuklian yung mga effort natin sa ginagawa nating mga sakripisyo sa ating mga negosyo. Ngaway hindi na kayo abutin ng maraming lugi o 10 taon tulad ko para ma-realize yun na paghihigpit lang pala sa pera ang kulang. Sa nakasanayan ng mga katuruan sa pagnenegosyo, laging sinasabi na bilang entrepreneur, don't focus on money. Huwag mong intindihin yung pera, pero hindi yan tama, mga kasosyo. Ang entrepreneurship ay it's all about solving problem. At hindi ka makakasolve ng malalaking problem kung ikaw mismo na entrepreneur ay may problem sa money. Kaya ang unang kailangan mong masolve ay ang pera. Kaya kailangan mong tutukan ang kada piso ng negosyo mo. Kailangan alam lahat ng mga tao sa paligid mo na mahigpit ka sa pera para sila rin maghigpit at matakot sa'yo kung may mawawalang piso. Dahil kung wala yon, isang temptasyon lang yan. Lagas ang pera nyo dyan. Eto real talk mga kasosyo. Kaya ka takot maghigpit sa pera kasi takot ka sa sasabihin ng mga tao sa paligid mo na mukha kang pera, na masyado ka namang perang-pera. Basagin na natin yan mga kasosyo. Bilang entrepreneur, kailangan walang iya ka sa pera. Kailangan mahigpit ka sa pera. Kailangan alam ng lahat na pagdating sa pera, hindi ka nila matatarantado. Kahit paanong sabihin nila sa'yo. Ikaw di naman mamomroblema sa pera pag ikaproblema negosyo mo eh. Pues ikaw na ang unang maging masama sa paghihigpit dyan. Kung ano mang sabihin nila sa'yo, wala na tayong pake. Basta higpitan mo yung pera ng negosyo mo mga kasosyo. Bibigyan kita ng 3 teknik mga kasosyo sa paghihigpit ng pera. Ang unang-una dyan ay ang sitahin lahat ng gastos technique. Alam ko hindi ka mahigpit sa pera, pero mula ngayon, ang gagawin mo, lahat ng gagastusin, sisitahin mo. Halimbawa, sinabi ng empleyado mo, boss, babayaran na itong Meralco. Yes, may pambayad kayo. May pambayad ka. Pero bago mo ibigay yung pera, sitahin mo muna. Mapamaliit man o malaki yung Meralco nyo, sitahin mo. Umasta ka ng ganito. O halimbawa, magpapabayad yung admin nyo ng Meralco nyo. So, ganito sasabihin sa'yo nun. Boss, need na nating magbayad ng Meralco. O talaga? O sige, nasan yung bill? Patingin. O boss, ito po yung bill para sa nakaraang buwan. Patingin nga. Oh, bakit ang laki nito? Bakit ang laki ng gastos natin ngayon? Boss, same lang yan last month. Hindi, ang laki nito. Nag-aksaya kayo ng pera. Baka hindi kayo nagpapatay ng mga ilaw dyan. Baka iniwan yung aircon na bukas. O baka pati yung mga e-bike nyo, dito nyo sinasaksak sa opisina. Naku boss, hindi po. O sige, babayaran ko to Pero sa susunod na buwan, gusto kong lumiit to Hindi pwedeng ganyan, laki-laki ng kuryente natin. Yes boss, yan. Higpit nyo naman boss, mukha kayong pera. Kapaluko to Yan, o basta sitahin mo. At ang ending niyan, husgahan ka nilang mukha kang pera. Pero it doesn't matter. Kailangan nilang malaman na mahigpit ka na ngayon sa pera. Ayos? O, gawin mo yung technique na yan mga kasosyo. Sitahin mo lahat ng gastos technique. Bakit ko ba to sinasabi sa inyo mga kasosyo? Bakit ko kayo tinuturuan na maghigpit sa pera? Naniniwala kasi ako mga kasosyo na tayong mga entrepreneur ang pag-asa ng ating bayan, ng ating bansa. Ang problema, kung lagi tayong lugi, problema ka rin ng bansa. Kailangan kang kumita. Kailangan mo magkapera. Ang kalaban natin dito ay yung matroma ka sa pagnenegosyo. Kasi lagi kang lugi. Lagi kang problemado sa pera. Yung matroma ka sa problema sa pera. Kaya kailangan kong kumita ka rin. Kaya binabahagi ko sa inyo yung mga natutunan ko na yan na magigpit tayo sa pera, mga kasosyo. Samahan nyo ako na maging mahigpit tayong mga negosyante pagdating sa pera. Huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa na mukhang perang negosyante. Hindi kayo nag-iisang bantay sarado kada piso sa inyong negosyo na may-ari. Maging mahigpit tayo mga kasosyo sa pera ng ating negosyo. Tayong mga kasosyong malupit, wala tayong paki sa sasabihin nila. Kaya maging kaisa ka dyan mga kasosyo, sa kasosyong malupit group natin, na grupo ng mga negosyanteng malulupit syempre.
Tandaan mo mga kasosyo, darating sa sitwasyon na pupunahin ka nila sa pagiging mahigpit mo. Paparatangan ka nila na mukha kang pera, na hindi mo madadala sa langit yan, na wala kang kwentang amo, wala kang kwentang tao dahil lahat na lang sa pera sinisita mo. Be fair mga kasosyo. Trabaho natin yan bilang may-ari. Maghigpit sa pera. Magpatatag ka. Tulad ng pagpapatatag ko rin, kahit na hindi talaga ako naturaling mahigpit sa pera. Pero pinagtrabahuan ko yan mga kasosyo. At pag nagawa nyo rin yan na maghigpit sa pera mga kasosyo, matutulad din kayo sa ibang mga negosyanteng mayayaman. At matutulad din kayo sa akin na kaya na nating mamasyal kasama ang buong pamilya, kaya nating mag-relax, kaya na nating hindi tumutok sa negosyo kasi alam mo na kung paano bantayan ang kada piso ng pera ng negosyo nyo. Kaya dalangin kung maabot mo rin itong status ng pagnenegosyo na hindi na paulit-ulit na kita, lugi, kita, lugi. Kung nagawa ko mga kasosyo, kaya mo rin yan. Umpisahan mo sa paghihigpit sa kada pisong umiikot sa negosyo nyo. Ayos? Kung gusto mo nga pala mga kasosyo na matuto rin mag-vlog tulad neto, hindi ka kinakabahan mag-vlog in public, nasi-share nyo yung mga nalalaman nyo, yung mga experience nyo para makabless ng ibang tao. Kung matagal mo nang gusto mag-vlog pero hindi ka makasimula-simula, may program po akong binuksan na Kasosyong Malupit Content Creation Program. Pwede po kayong sumali doon. Message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Lamang ang mga nagko-content mga kasosyo. Kaya tuturuan kita ng tekniko kung paanong nagsasalita lang ako pero natapos mo mula umpisa hanggang dito sa dulo. Kung paano ko nagagawa yan, may teknik ako na develop dyan. For the last 7 years ko nang nagko-content at ibabahagi ko sa inyo yun mga kasosyo. Join lang kayo sa Kasosyong Malupit Content Creation Program. Message me sa aking Facebook page para malaman nyo yung schedule ng susunod na batch. Comment nyo naman dyan sa baba mga kasosyo kung anong experience nyo rin about sa pagpapaikot ng pera, sa pagiging maluwag nyo sa pera o paggigpit. Comment nyo dyan sa baba. Babasahin ko po. Don't forget to like to mga kasosyo and to subscribe na rin. Share nyo na rin po dahil alam ko may napulot kayong realization din sa vlog na to. Maraming salamat sa tiwala nyo sa akin mga kasosyo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you, God loves you. Glory to God po. Ciao, bye!